Alright, sa mga hindi pa nakakapunta Davao City at nagbabalik pa lang. So ito isa to sa pinakamagandang puntahan. City Hall of Davao. Ano bang meron dito sa City Hall of Davao, no? Ano bang pinagkaiba? Ano bang special sa syudad, sa City Hall of Davao? Di ba? Like, wala namang kakaiba yata. Siguro sa looks, physical. Sa looks meron kasi yan ay napaka-iconic na structure kasi Davao City Hall ipinatayo bilang gusaling municipal ng Davao taong 1926. Nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act No. 51 na bumuo sa Karta ng Lungsod ng Davao ika-16 ng Oktubre 1936. Pinasinayaan ni Kalihim Elpidio Quirino ang karta sa harapan ng gusali Marso 1, 1937. Nasira noong panahon ng digmaan 1945. Muling pinatayo ayon sa orihinal na disenyo 1947. Sentro ng pamahalaan sa pagtaguyod ng Davao bilang pangunahing lungsod sa silangang bahagi ng Mindanao noong panahon ng mga Amerikano. In English, the Davao City Hall structure was built in 1926 when Davao City was still a municipality. Davao formally attained cityhood via Commonwealth Act No. 51 on October 16, 1936 during the presidency of Manuel L. Quezon. Davao's inauguration as a city would be held on March 1, 1937. The Davao City Hall would be destroyed during World War II in 1945 but would be destroyed in 1947 based on the original design. In 27, the wooden flooring and door, which is a legacy of the 1926 structure, was renovated. The flooring was replaced by concrete and steel. Ang special sa Davao City, like ang kanyang history, ay napaka-iconic ho, no? One of its kind. I think Davao City Hall na yata ang siyang may pinakalumang gusali sa buong Pilipinas. Davao City na yata ang may pinakamalang City Hall, no? Hindi City Hall of Manila, hindi City Hall of Cebu, hindi City Hall of Iligan, hindi City Hall of Iloilo ang siyang pinakalumang mga structure dito sa Pilipinas, kundi Davao City na talagang magwa 1 year old na siya. Magsi-century old, no? Or isang siglo by the next year 2026. Maliban naman sa istorya na yan na nga, bali magwa 100 years old na siya na gusali. Ito rin ay napaka-iconic and napaka interesting, no, na bahagi ng Davao City gawa nung ito ay maliban sa history or rich in history ang City Hall of Davao. Ganda ng kanyang disenyo, lakas makaluma, no? Ito rin ay dito nagtatrabaho ang mga magagaling na mga Duterte, di ba? Magagaling na mga leader ng Pilipinas, none other than Duterte family. So, ano ba special sa mga Duterte? Sobra-sobra ang pagiging special nila. Mahal na mahal sa taong bayan, lalo na mga Davaoenyo kasi nga kaya nilang pagandahin ang dating syudad na walang-wala. Syudad na halos wala talagang ma-flex, no? Nonsense gano'n, no? Hindi siya kagaya sa Cebu, Iloilo and Manila na talagang super sikat, no? 1500s pa lang, 1600s, 1700s, 1800s talaga kinikilala na sila as bilang kabisira sa mga rehiyon. Kinikilala na sila bilang isang mayaman, no? Palaging sabihin na natin na sila ang pinakaunang na civilized, or sabihin natin na civilized, no? Cities. So mga lumang sila, mga matatandang syudad. Unlike sa City Hall of Davao, sa Davao City, kailan lang ba ito naging tanyag? Yan nga, 1936 lang siya pinanganak as a city, yung kanyang cityhood. So ang City Hall na to is 1926, so that's 100 years old na siya by next 2026. So nakakatuwa yun, no? So di ko alam kung paano kaya yan i-celebrate ng mga taga Davao. Tingnan natin kung meron ba, kung ito ba i-celebrate ba siya, no, ng ating LGU of Davao. Ano pa, no? So yun, mga Duterte. So what next special sa City Hall of Davao, yun na nga, dahil sa history and the Duterte family. And of course, ano rin to, no? Parang para sa akin, gusto ko siyang gawing simbolo. Davao City Hall is a symbol of humble and good leadership, gano'n, no? Humble na leader,
good leadership, no? Yung paano naging humble. Kasi nga bilyonaryo ang Davao City, no? It's a billionaire city, it's almost trillionaire city na kasi lagpas 500 billion na yung GDP ng Davao City, making it the 5th wealthiest city in the Philippines in terms of GDP. Next to Quezon City, City of Makati, City of Manila and Taguig, and then Davao City, di ba? Walang utang ang Davao City. One of the isa yan sa mga rason, one of the reason why making it special, Davao City. Walang utang yan, ha. Pero tingnan mo yung City Hall namin dito. Hindi siya kagaya sa mga ibang City Hall diyan na akala mo talaga ay malapalasyo, no? For example, Tagum City, di ba? Ang ganda ng City Hall ng Tagum City. Billions worth of pesos is yung kanilang City Hall. So kung pabonggahan, pagandahan, walang sinabi. I mean, ibig sabihin is, ang ganda kasi beauty is yan it depends sa yung influence, sa yung gusto, opinion, and nararamdaman, feelings, Pero pagdating sa fundings or sa spending, or pagdating sa tawag nito, yung mga gatong bagay, ha? Hindi, ito iniiwanan ko lang to. Like, ako na may komportable naman na wala naman talagang mananakaw dito sa Davao City. Lalo na sa may mga gatong lugar, no? May mga gwardiya tayo dito. Pero ba't ko siya kinuha agad-agad diretso kasi bago pa siya mapagkamalang ma-report, no, ng ating mga habayang mga taga Davao sa ating mga kapulisan, otoridad. Kasi mga suspicious items, no, mga walang may-ari o hindi pwede yan dito sa Davao City. So kailangan niyo maging maingat sa inyong gamit or else ma-report kayo sa kapulisan, ma-alarma. It can cause public tawag nito scandal. Anyway, isa lang, ha, sa Davao City. What makes special sa City Hall of Davao? Yan nga, Duterte, humble, zero, walang utang, no? So yan na, balikan natin Tagum City. Ang ganda ng City Hall nila, world class talaga siya, the business. So congratulations mga taga Tagum City. Pero ang Davao City, pero mayaman ang Tagum City, ha. Billionaires din sila, parang mas mayaman pa yan, parang pasok yata sa pinakamayaman top 20. Pasok sa top 20 richest city in the Philippines ang Tagum City. Malaki din ang kanilang GDP. Anyway, so yun na nga, bali Davao City, napakagandang City Hall. Kasi marami, hindi lang sa hitsura, sa kanyang fasada, hindi lang sa kanyang design, kundi maging sa history and sa mga naninirahan dito. Sino ba ang nagtatrabaho dito? Siyempre mga Duterte family. So walang utang na syudad, bilyonaryo pa. So afford ng Davao City talaga tumulong sa ibang mga probinsya, ibang mga rehiyon sa Pilipinas na may sakonang gaya ng Lindol and Baguio, at kaya namin talagang mag-provide, no, mag-acquire ng mga assets and liabilities, assets na dito sa Davao City para sa ating mga kababayan, gaya ng mga buses, no. Hindi lang 10 buses ang meron kami, ha. Dadagdagan pa yan, ganun. So the best ang Davao City, hindi magarbo, hindi maluho, pero aesthetic, maganda. The best.